Sa paanan ng bundok o sa isang liblib na baryong tinatabingan ng ulap tuwing umaga, nakatira sila Ando, isang 15 taong gulang na batang magsasaka. Sunog sa araw ang kanyang balat. Kalyo ka ng kamay at payat sa kakapasan ng gutom. Nang siya'y 6 na taong gulang, pumanaw ang kanyang mga magulang sa sakit. Simula noon, siya na lang ang natitirang anino sa kanilang lumang bahay na pawid. Walang laruan, walang kalaro. Tanging lupa, araw at ulan ang naging kaibigan niya. Araw-araw, nagtatanim siya ng mga talong, kamatis at ampalaya. Ibinibenta niya ito sa palengke ng bayan na 2 oras pa ang lakad mula sa kanilang nayon. At sa tuwing lulubog ang araw, maririnig sa paligid ang tinig niyang mahina, ngunit puno ng pag-asa. Ma, Pa, kung nasaan man kayo, sana makita niyo to. Nagtatanim pa rin ako. Isang araw, habang nagbubungkal ng lupa, napansin ni Lando ang isang kakaibang buto. Bilog, makintab, at tila nagliliwanag sa ilalim ng araw. Hindi niya alam kung anong uri ng gulay iyon, pero itinanim niya pa rin. Baka ito ang magbibigay sa akin ng magandang ani. Araw-araw niya itong dinidiligan, inaawitan at binabantayan, kahit halos wala na siyang makain. Ngunit ilang linggo na ang lumipas, wala pa ring tumutubo. Ngunit sa gabing iyon, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa gitna ng kanyang taniman. Mula sa lupang tuyot, unti-unting sumibol ang isang halamang kulay gintong berde, at sa bawat dahon nito, tila kumikislap ang hamog ng himala. Mabilis lumago ang halaman. Araw-araw nagbibigay ito ng mga gulay na sariwa kahit tagtuyot. At bawat beses na ibinebenta ni Lando sa palengke, laging nauubos agad. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa kakaibang tamis at lambot ng lasa. Ang gulay ni Lando, parang may biyaya ng langit. Sabi ng isang matanda, dahil dito, unti-unting nabuhay ang pag-asa sa baryo. Marami ring natulungan si Lando. Binigyan niya ng libreng gulay ang mga gutom na kapitbahay. Ngunit isang araw, dumating ang inggit. May mga negosyanteng taga-bayan na lumapit kay Lando. Ibenta mo sa amin ang binhi mo. Bibigyan ka namin ng malaking pera. Ngunit, tumanggi si Lando. Hindi po ito sa akin. Para po ito sa mga taong nagugutom. Nagalit ang mga negosyante at isang gabi, pinagtulungan nilang dukutin ang tanim ni Lando. Kinabukasan, wala na ang mahiwagang halaman. Tanging hukay at tuyong lupa ang naiwan. Gumuho ang mundo ni Lando. Lumipas ang mga araw, wala na siyang ani, wala na rin siyang lakas. Umuulan ng malakas, gutom siya at mag-isa sa kubo. Ngunit habang nakahandusay, naramdaman niyang may tumubo muli sa lupa. Maliik, mahina, ngunit buhay. Hindi ito mahiwaga, hindi kumikintab. Pero alam niyang iyon ay galing sa ugat ng dating halaman. Ngumiti siya kahit luhaan.
hindi pala nawala. Nabubuhay pa rin kahit walang ningning. Lumipas ang mga taon, tumanda si Lando sa kanyang lupang tinamnan. Ang baryong dating tigang ay natutong magtanim muli, hindi ng mahiwagang gulay, kundi ng pag-asa. At sa gitna ng kanilang mga taniman, may isang lumang punso ng lupa na binabantayan ng mga bata. Sabi ng matatanda, doon unang tumubo ang mahiwagang gulay. Hindi dahil sa hiwaga ng lupa, kundi dahil sa puso ng batang nagtiwala sa buhay. Ang himala ay hindi laging kumikislap. Minsan, ito'y tumutubo sa pawis, sa pagod, at sa pusong marunong maghintay kahit walang kasiguraduhan.